Gandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Pwede ba nating batiin yung katabi natin? Sabihin mo sa kanya, Merry Christmas. Okay. Ayan, salamat po sa mga nag-ayos po ng ating church po. Lalo pong gumanda at feel na po natin ang Pasko. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Excited ba tayo sa ating Pasko? Okay. Yung iba excited, yung iba hindi pa feel, okay? Mapipil nyo rin po yan. Anyway, salamat sa Panginoon dahil nandito po tayo ulit para mag-aral po ng kanyang salita. And sa umaga po na ito, tayo po ay tatapusin na po natin yung ating pag-aaral po sa Book of John. Yan, kaya ang title natin, ano nga ang title natin sa ating series? How do I know that I'm a true child of God? We discussed po from first week of November, no? Paano ba natin na malalaman na tayo po ay mga anak ng Diyos? Tayo po ay lumalakad sa liwanag. Pangalawa, tayo po ay lumalago sa ating pagsunod sa Diyos. Pangatlo, tayo po ay namumuhay sa katotohanan. At pang-apat po, last Sunday, tayo po ay nakikilala sa ating pag-ibig, ating pagmamahal po sa ating kapwa. At ngayon naman po, ang ating pag-aaralan, last na topic po natin sa chapter 5, I am assured of my eternal life. Ako ay tiyak sa aking buhay na walang hanggan. Yan, ako ay tiyak sa aking buhay na walang hanggan. Now, bakit ba tayo umaatin po ng pagsamba ng church, no? Bakit ba tayo nandito? Alam niyo po, ang ating kaligtasan ay sa magitan lang po ng ating paglagay ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tama po ba? Wala na pong ibang paraan. Sabi po ni Jesus, kung ang daan, katotohanan at ang buhay, walang makapunta sa Diyos, kundi sa magitan ko. Yun po yung kaligtasan po natin. Now, bakit tayo pupunta sa church? Kasi gusto natin matiyak yon. So, magitan ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Kasi, ina-assure, ni-reaffirm yung ating pananampalataya pag tayo po ay nakikinig, nagbabasa, nag-aaral po ng salita po ng Panginoon. That's why nandito tayo. That's why, nung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, hindi ka agad kinuha ng Diyos. No? Hindi ka agad napunta sa langit. That's why, nandito ka para lalo pang matiyak, no? Lalo pang saliksikin yung pagiging, yung buhay na walang hanggan na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Now, ibig sabihin po ng matiyak, no? Yung assured, ibig sabihin na sigurado ka. No? Sigurado ka sa kaligtasan. Ikaw ay ligtas. Pangalawa is, assured ka doon sa mga pangako ng ating Panginoon. Now, binanggit dyan yung eternal life, no? Eternal life. Buhay na walang hanggan. Sabi sa John chapter 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. No, yung makilala natin ang Diyos. No, ibig sabihin, yung buhay na walang hanggan na ito ay tumutukoy po ito sa ating buhay na merong katiyakan tayo kung saan tayo pupunta. No, pag tayo po ay namatay. Pag tayo po ay nawala dito sa mundo na ito, alam natin, no, na alam natin yung destination natin. Dito pa lang, ibig sabihin, dito pa lang sa mundo na ito, natitiyak mo na, pwede mo nang matiyak na ikaw ay mapupunta sa langit o mapupunta doon sa presensya ng Panginoon. Now, bakit po mahalaga ito? Na tayo po ay sigurado sa ating pupuntahan. Bakit mahalaga? Kasi po, yung view natin, our view of afterlife affects how we live today. Kung ano po yung ating pagkaintindi, pananaw natin, pagkatapos natin dito sa mundo na ito, ay malaking epekto po ito kung paano tayo nabubuhay po ngayon, no? Last Friday nga po, nagkaroon tayo ng pagkakataon ng preach doon sa Lamay. No? At actually, honestly, no, medyo distracted mo kapag nagsasalita ako kasi hindi rin talaga lahat ay interesado doon sa mga sinasabi ko, no? Ibig sabihin, hindi lahat ng tao ay pinapahalagahan yung patungkol sa Diyos. Bakit? Kasi
marahil ay hindi nila alam o mayroong maling pagkaintindi ang ibang tao patungkol sa buhay na afterlife, no? Afterlife. And kaya salamat din nung Saturday morning kasi medyo tahimik at medyo na-deliver natin ng malinaw at mapayapa yung mensahe po nung Saturday morning, no, doon sa sementeryo. Pero ano ba yung mga pananaw ng iba't ibang paniniwala patungkol po sa afterlife? Titingnan natin, no. Una-una po, siyempre, nandiyan yung Catholicism, no. Ang pananaw nila, merong purgatory. Ang purgatory is yung prayer for the dead. Kapag namatay ang tao, pupunta muna siya din sa purgatory para ipag-pray siya. Sabihin, meron siyang pagkakataon na maligtas pa, no? Ibig sabihin ng purgatory kasi, pinupurga. Okay? Ibig sabihin ng pinupurga po, nililinis po yan, no? Kaya pinagpipray para malinis siya, para maging katanggap-tanggap siya sa langit. Pero, that is not in the Bible, of course, no? At yung Hindu naman is, meron pananaw sila afterlife, yung reincarnation. Pag namatay ang tao, ay mabubuhay ulit sa ibang katauhan. Reincarnation tawag na dyan. Yung Buddhist naman is rebirth. Ganun din, parang mabubuhay dun ulit. Pero ang goal kasi ng Buddhist is yung tinatawag na nirvana. Alam niyo po yung nirvana? Is yung kalayaan sa suffering at sa desire, sa flesh, sa pagkakasala. And kahit po yung kanilang founder, no, hindi pa po nakarating doon sa nirvana, kaya hindi talaga tiyak yung kanilang patutunguhan patungkol sa afterlife. Meron naman yung mga atheists, hindi naniniwala sa Diyos, walang afterlife. No life after death. Ibig sabihin, ang mga atheists, naniniwala sila, pag namatay ang tao, lalaho na lang. Wala, tapos na. Ganun, no? And sa mga bagong religion ngayon na tinatawag na New Age or spiritual, New Age na religion, no final judgment or eternal punishment, becoming one with the universe. Pag namatay ka, walang final judgment. No? Walang eternal punishment. At pag namatay ka, is magiging kaisa ka sa mundo na ito. Ganun yung paniniwala nila. That's why, kung anong paniniwala mo doon sa afterlife, is makaka-apekto yan doon sa pamumuhay mo ngayon. Okay? Tama? For example, itong mga Hindu, naniwala sila na ma-revert sila. Pag mabuti ka, maganda yung ginagawa mo, mas maganda yung, pag namatay ka, mas maganda yung panibagong buhay. Kasi kung hindi maganda yung pamumuhay mo, magiging ibis ka kasi parang hindi maganda yung performance mo dito sa mundo na ito. Pag naman, medyo maganda-ganda, maging baka ka kasi yung baka, kaya sa Hindu, di ba? Kaya pa sa India, ang baka ay hindi kinakain, sinasamba nila. Nalala ko po yung isang kaibigan ko po, nakapunta siya ng India. Pagpunta mo doon, pagsak mo sa aeroplano, hindi bumagsak ng aeroplano. Pag landing ng aeroplano, is, maamoy mo agad yung napakabaho kasi nga, inahayaan lang nila yun pag namatay yung mga hayop kasi sinasamba nila yun. Hindi nila kinakain. Kaya, ulitin ko po, yung view natin patungkol sa afterlife, maka-apekto yan sa ating buhay. Di ba? Tama? Now, sa atin, bilang isang mga Christian, we believe in the Bible. What is in the Bible? Naniwala tayo na merong isang buhay lang ang isang tao. Tama? At after that, mamamatay ang tao. And after namatay ang tao, judgment. Paghuhukom, haharap ka sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. At kung meron kang Jesus, makakaranas ka ng eternal life. Heaven. Kung wala kang Jesus, eternal life din in hell. Eternal damnation or punishment. Bakit mahalaga ito? Kasi for those who believe, death is not the end, but the beginning of eternity. Sa lahat po ng mga nananampalataya kay Jesus, nilagay yung kanilang pananampalataya kay Jesus. Ang kamatayan po ay hindi katapusan, kundi ang panibagong simula papunta sa kaharian paghahari ng Diyos. Ang kamatayan po is not a defeat, but a triumph. No? A triumph. Yung kamatayan ay hindi siya pagkatalo, kalugihan, kundi ang kamatayan sa mga naniniwala ay katagumpayan. Death of a believer is a precious thing to God. Alam niyo ba na ang kamatayan ng mga anak ng Diyos ay precious thing sa Diyos? Why? Because you will be with God eternally.
No? Kaya hindi ang kalungkutan ng Diyos ay yung mamatay yung tao na wala sa Diyos. Yun yung kalungkutan ng Panginoon. Pero namatay ang isang tao na meron siyang pagkakilala sa Diyos ay malaking kagalakan po yan sa ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng Bible sa atin, and this is what God has testified. Doon sa binasa natin. He has given us eternal life. And this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have God's Son does not have life. Notice nyo po, sabi dyan, He has given us eternal life. Yung eternal life is given, binigay, regalo sa atin ng Diyos. Hindi ito dahil sa atin, performance, religion, anuman yung human effort, hindi yan dahil sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay given, binigay sa atin, regalo sa atin ng Diyos. Tatanggapin mo na lang, paniniwalaan mo na lang. Ito'y bunga ng iyong paniniwala doon sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. At sabi diyan, and this life is in His Son. Wala nang iba. Wala nang ibang kaparaanan. Hindi mo na matatagpuan ng ang buhay na walang hanggan sa pagsali mo ng relihiyon, sa paggawa mo ng mabuti, kundi sa paglagay ng iyong paniniwala sa ating Panginoon Kristo. Whoever has the Son has life, and whoever does not have God's Son does not have life. Nakita niyo po? Para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, ay ito po ay pagpili. No? Is a choice. Dalawa, pagpipilian mo. Kung wala sa iyo si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan. Pag namatay ka dito, you were eternally punished, sabi ng salita ng Diyos. Pero kung namatay ka dito, na nasa iyo ang Panginoon, ay buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Amen? Kaya, ang pinakamasayang tao dito sa mundo na ito, ay yung mga anak ng Diyos. Yung mayroong Jesus sa kanyang puso kasi meron siyang buhay na walang hanggan. Amen ba? Amen. Do you enjoy this life? Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Masaya ka ba? Praise God, no? Now, anong gagawin natin? Okay? Kaya my prayer po, as we end this series po, as we end, bago tayo, sana matapos tayo yung series na ito. Pag natapos yung series na ito, sana po, ang prayer ko po, matiyak nyo talaga, matiyak nyo na kayo ay anak ng Diyos at you understand po yung kaligtasan na regalo sa atin ng Panginoon. Mapalakas kayo at mapalago yung iyong paglakad po sa Panginoon. Now, bakit mo paniniwalaan? Wala pa namang buhay na walang hanggan, wala pa naman sa piling ng Diyos. Bagamat ang pagiging anak ng Diyos or pagkakaroon ng eternal life is dito, pero yung ultimate salvation doon pa rin sa pag-after mong mamatay. Ngayon, ang tanong dito, bakit mo paniniwalaan ito? Bakit mo mas pinaniniwalaan ito kaysa doon sa mga ibang paniniwala? Di ba? Maraming religion, maraming nagtuturo, pero bakit natin paniniwalaan itong tinuturo ng Biblia? That is the question. Okay? Kasi number 1 po, God testified. Pinatutuhanan ito ng Diyos. Bakit mo ito paniniwalaan? Kasi ang Diyos mismo ang nagpatunay, nagpatotoo nito. Kung meron man tayong paniniwalaan dito sa mundo na ito, ang Diyos na yon. Kasi alam natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangako. Kaya ito po, paano ba pinatotohanan ng Diyos ang pangako niyang buhay na walang hanggan? Sa verse 6, binasa natin kanina, and Jesus Christ was revealed. Nahayag daw po ang ating Panginoon Kristo as God's Son by His baptism in water and by shedding His blood on the cross. Paano daw po ipinahayag ng Diyos ang si Jesus, no? Sa magitan po ng baptism in water and blood on the cross. Now, ano po ba nangyari doon sa nung namatay po ay nung nabautismuhan po si Jesus, kung malala niyo po. Ano po nangyari?
Ha? Ano po nangyari? Merong nagsalita sa langit at ang sabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ibig sabihin, pinatotohanan na yun. Pinatotohanan ng Biblia po yun. Merong naka-witness. Merong nakakita yun. Recorded po yun. So, sa gospel, recorded yun. At sinabi ni John, yung kaligtasan, yung pangako ng Diyos, yung salita ng Diyos ay totoo kasi pinatotohanan ito ng Panginoon. Mismo siya. Sinabi niya mismo. Okay? At pangalawa is yung by shedding His blood on the cross. Now, ano ba nangyari nung namatay si Jesus? Ano nangyari nung namatay si Jesus? Ha? Nagsalita mo si Lord? Sa tawag dito, sa Passion of the Christ, parang may tumulo na luha, pumatak, no? Okay? Pero, makita natin doon, nagsalita si Jesus. At sinabi niya, Ama. Ibig sabihin, siya Jesus, tumawag mismo sa kanyang Diyos, sa kanyang Ama. Ibig sabihin, pinatotohanan ng Diyos, ng Biblia, na totoo yung sinasabi ng pangako po ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi, since we believe human testimony, naniniwala tayo sa mga patutuo ng tao, surely we can believe the greater testimony that comes from God. And God has testified about His Son. Kung naniniwala ka sa tao, mas lalo kang maniniwala sa Diyos na credible na paniniwalaan. Okay? Amen? God has testified. Pangalawa po, man believes in his heart. Paano tayo mag-response doon sa, paano natin ma-assure na tayo po ay mayroong buhay na walang hanggan? Ang tao po, dapat paniwalaan natin sa ating mga puso. Yun po ang sabi ng verse 10. Basahin niyo po natin ang verse 10. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. All who believe in the Son know in their hearts that His testimony Amen. Now, pinatotohanan ng Diyos, pinatunayan ng Panginoon doon sa cross, ang kailangan mong gawin mga kapatid is paniwalaan sa iyong puso. Kaya meron akong tanong sa inyo sa oras na ito. Sa inyong buhay po, sa inyong puso ngayon sa oras na ito, talaga bang pinaniniwalaan nyo na si Jesus kaya niya magbigay ng buhay na walang hanggan? Amen ba? I hope, no, lahat tayo nandito, no, lahat tayo, naabot natin itong ganitong pagkaintindi na sabi dito, and all who believe in the Son of God know in their hearts. Sa Tagalog po, mas maganda. Sabi dito, basahin ka po natin para pumasok talaga sa puso natin bago natin bitawan itong series na ito, bago natin yung bitawan yung mensahe nito. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos. Okay. Amen. No, sabi diyan, no? Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patutuong ito sa kanilang puso. Ibig sabihin, yung paniniwala mo na si Jesus, ang iyong tagapagligtas, ay hindi lang po parang kwento-kwento lang sa'yo o chismis lang sa'yo, kundi ito po ay personal mong naranasan sa iyong buhay. Personal mong naintindihan sa iyong buhay. Kaya, i-emphasize natin yung salitang pananampalataya. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Yung pananampalataya po, or believe, no? Sa Greek niya po is pistuo, beyond mere intellectual assent. Ibig sabihin, yung pananampalataya ay, ito po ay hindi lamang, no, sa isipan mo lang naintindihan, kundi totoo ka talagang nananampalataya. Reliance.
Ibig sabihin, yung buhay mo ngayon is pinagkatiwala mo talaga sa Diyos. Entrusting oneself or personal commitment and surrender. Ibig sabihin mga kapatid, ang pananampalataya, totoong pananampalataya sa Diyos ay yung kanyang pagbibigay ng kanyang buhay at pinagkakatiwala niya ito sa Diyos. Personal commitment and surrender to the Lord. Amen? Hindi lang head knowledge, hindi lang parang mababaw na pananaw o pagtanggap, kundi personal commitment and surrender to the Lord. Kilala niyo po ba si Charles Blandin? Si Charles Blandin po, siya po yung tumawid doon sa Nagalaya Falls. Nagalaya Falls po ay malaking ilog po yan, sobrang lalim at mabilis yung agos ng And tumawid siya, sabi niya, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ito? Okay, sabi ng mga tao, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya yan, tumawid siya. And then sabi niya, sige, kung naniniwala kayo, sumakay kayo dito sa dito sa likod ko, kung talagang naniniwala ka. Tanong ko sa'yo, kung naniniwala ka na kaya nang tawirin, ikaw ba sasakay ka dito sa likod niya? Ha? Ano po? Bayaw na siya. Bayaw na siya mahulog, no? Pero, tinawid niya, no? At meron ding isang tao na sumakay dito sa kanyang likuran. At yung tao na yon is yung anak niya. No? Anak niya, tumawid dito. Bakit? Bakit siya sumakay? Kasi hindi lang siya naniniwala sa head knowledge niya, kundi naniniwala siya, nilagay niya yung kanyang buong pagtitiwala, sinurrender niya, ano bang mangyari? Alam ko, itatawid ako ng aking tatay dito. Ganon na ganon po ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi lang head knowledge, kundi surrender to the Lord. No? Wholehearted to the Lord. Amen? Amen po ba? Kaya, believe in the Lord Jesus Christ and you will have eternal life. Trust, reliant, and trusting God's oneself, personal commitment, and surrender. Ano pa po? Movement into a relational. Kaya nga, believing into Christ. Believing into Christ. Ibig sabihin, mga kapatid, naniniwala ka sa Diyos at handa mo siyang sundin at gagawa ka ng mga bagay para lalo ka pang mapalapit sa Kanya. Kaya, hindi pwede yung sasabihin natin na naniniwala ka sa Diyos, pero okay lang na hindi sumunod sa Diyos. Okay lang, naniniwala ako sa Diyos. Okay lang na hindi ako magsimba. Okay lang, hindi ako mag-pray. Okay lang, hindi ako magbasa ng Bible. Hindi ganon. Kasi ang paniniwala sa Diyos ay dinadala ka nito papunta doon sa personal na relasyon mo sa Panginoon. Amen? And living faith with evidence in our lives. Ibig sabihin, yung paniniwala sa Diyos ay magdadala sa atin doon sa pagbabago ng ating buhay, pagbabago ng ating priority po sa ating buhay. Amen? Kaya, mga kapatid, do you believe in your heart that Jesus is your Lord and Savior? Amen. Now, anong evidence dito sa buhay po natin? At paano natin ito ma-apply po sa buhay natin? Number one po, kung tayo po, sabi po ni John, kung tayo po, meron tayong personal na pagtitiwala sa Diyos, ngayon, meron na tayong confidence sa ating pananalangin. Ibig sabihin ng confidence po, meron tayong kalakasan ng loob na lumapit sa Diyos. Tingnan niyo po mabuti sa verse 14. Tingnan niyo po, basahin natin. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hear us. Sa Tagalog po, kung tayo po ay mananalangin at ito po ay kalooban ng Diyos, susundin niya.
o papakinggan niya yung ating pananalangin. And if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. Yun po yung confident natin. Bilang mga anak ng Diyos, naniniwala ka na pinapakinggan ng Diyos ang iyong pananalangin. Amen? Ibig sabihin, madaling salita mga kapatid, kung naniniwala ka na pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin, sino dito naniniwala na pinapakinggan ng Diyos ang iyong panalangin? Amen. Amen. Sino dito ang palaging nananalangin? Amen. Parang nabawasan na. Ibig sabihin, meron kang confident, you have always this in mind, no? Lagi kang sa puso mo na pag lumapit ka sa Diyos, papakinggan ni Lord yung iyong mga panalangin. Ano pa po? Ano pa sabi dyan? Not only God hears our prayer, kundi God will hear us. And God will, we know that we have that we ask of Him. Ibibigay doon ng Diyos yung ating mga yung ating mga pinapanalangin. Pero ito po yung ano dyan, pinaka-mahalagang bagay po dito sa verse na ito, mga kapatid. Sabi dyan, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hear us. Kaya ito po yung confident mo, na mas makakabuti ang kalooban ng Diyos kaysa doon sa kalooban po natin. Alam niyo po, bilang mga nananampalataya sa Diyos, isa po sa, ako po, personally po, no, isa po sa makikita kong matured yung isang Christian, hindi doon sa haba ng panalangin niya, kundi doon sa laman ng panalangin niya. At tayo po, nung tayo hindi pa anak ng Diyos, ang lahat ng prayer natin patungkol sa sarili natin. Tama? Tama ba? Lord, ganito, ito yung gusto ko. Lord, ito yung gusto kong makuha. Ito yung gusto kong marating. Lord, ito yung kailangan ko. Ang panalangin mo, nakasentro doon sa sarili mo. Pero pag ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi dito, ang confidence mo is you are putting your trust in the Lord, na sinasabi mo, Lord, ito yung gusto ko. Lord, ito yung pangailangan ko. Pero, Lord, kayo pa rin ang masunod sa akin buhay. Why? Kasi sabi dyan, if we ask anything according to His will. Amen? Parang bata, no? Yung anak ko po, is pag humingi, kahit ano, tapos, kahit hindi maganda sa kanya, ipipilit niya. Tama? Pero pag naunawaan niya, pag lumaki na, naunawaan niya, kung ano talaga yung makabuti sa kanya at ano yung gusto talaga ng magulang niya, hindi na siya hihingi ng mga bagay na gusto lang niya. Tama po ba? Ganon din po tayo sa ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, dati yung prayer life mo, nakapokus sa sarili mo, pero ngayon, nakapokus na po doon sa kalooban ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hindi po masama yung mahaba yung prayer po, no? Hindi po masama yun. Pero, sabi dyan, if we ask in the Lord, according to His will. Amen ba? Amen. Meron pa tayong confident to ask to God in prayer? Amen. Amen. Pangalawang evidence po is consecrated life. Ano ibig sabihin ng consecrated? Pag sinabing consecrated po is, yung buhay mo nahiwalay na para sa Diyos. Ibig sabihin na consecrated po is, ibig sabihin you are living a holy life. No? Sumusunod ka doon sa kalooban ng Panginoon. Anong sabi po sa verse 18? Basahin po natin sa verse 18. We know that anyone born of God does not continue to sin. Lagi natin, nababanggit natin yung mga nakarang Sunday, right? The one who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. So, madaling salita po, ang evidence ng totoong pananampalataya ay nakahiwalay ka. No? Nakahiwalay ka para sa Diyos. Tama? Sino po dito, yung toothbrush niya, pinapagamit mo sa iba? Diba? Hindi, diba?
Ibig sabihin, yung toothbrush na yan ay para sa'yo lang. Okay? Nalala ko nga yung kwento ng yung isang babae, mag-asawa pag nag-aaway sila, asawa niya, pupunta lang siya sa naglilinis lang siya ng CR. Tapos nawawala na yung niya. Yung kanyang galit. Kasi sinanong siya ng asawa niya, bakit pag nag-aaway tayo, tapos nawawala na yung galit mo pag naglilinis ka sa CR? Kasi ginagamit ko yung toothbrush mo, panglinis dun sa CR, kaya biro lang po, no? Huwag po natin gagawin yan, okay? Ibig sabihin, yung toothbrush po, para sa'yo lang. Tama ko ba? Tama? Ganon din po ang buhay natin. Pag sinabi natin consecrated life, ang buhay natin ay para sa Diyos lang. Yung ating mga labi ay para sa Diyos. Yung ating mga kamay, para sa Diyos. No, yung ating buhay ay para po sa ating Panginoon lang. Amen? Alam niyo po, mayroong binanggit dito. Sa John kasi may mga, hindi ko na sinama yung ibang mga mahirap na verses. Pero mayroong binanggit dito na kasalanan na nagdadala sa kamatayan at kasalanan na hindi naman nagdadala sa kamatayan. Tingnan niyo po mabuti. If you see anyone, brother or sisters, commit sin does not lead to death, you should pray and God will give them life. Meron daw, pag ang nagkasala yung kapatid mo at ang kasalanan niya, hindi naman nagdadala sa kanya sa kamatayan, pag-pray mo siya, nabigyan siya ng buhay ng Diyos. And then sabi niya, I refer to those who sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. Meron din kasalanan na dadali ka sa kamatayan. Kapahamakan, sa madaling salita. Now, ano ba yung, ang tanong dito, ano ba yung kasalanan na hindi magdadala sa kamatayan at yung kasalanan na magdadala sa iyo sa kaparusahan o sa kamatayan? Most commentator po, commentary po, sinasabi nila, ang kasalanan na hindi nagdadala sa kamatayan is yung kasalanan na unaware ka na kasalanan na ginagawa mo yun. Unconscious ka. Pero yung kasalanan that leads to death, alam mo na, pero you disobey God. You intentionally disobey the Lord. That sin leads to death. Kaya, ibig sabihin, tayo po, ang ebidensya na tayo po ay nananampalataya sa Diyos, meron tayong consecrated life. Yung buhay natin is not perfect life, of course, no? Not perfect life. Paulit-ulit natin binanggit yung nakaraan, but consecrated life para sa Diyos, para sa Panginoon. Okay? Amen ba? Amen. Ano pa po? Is complete devotion. Anong evidence ng true faith or totoong pananampalataya sa Diyos is yung complete devotion. Pag sinabi natin devotion po, ay ito yung malalim na pagsamba o taimtim na dedikasyon, katapatan sa Diyos. Amazingly lang, ano oras na ba? Nandun na kasi yung oras na. Napatatapos na po ako. Amazingly lang, dito sa 1 John chapter 5, biglang siningit ng author. Hindi niya na pinaliwanag. Pero biglang niyang siningit sa verse 21, sa last verse ng chapter 5. Sabi diyan, Dear children, keep yourselves from idols. Idols. Ano ba yung idols? Sa ibang translation po, mas mababaw. Sa NLT, Dear children, keep away from anything that might take God's place in your hearts. Layuan mo daw yung mga bagay na pwedeng makaagaw sa iyo o sa Diyos dito sa iyong puso. Ibig sabihin, yung idol po, ang idols dito ay hindi lamang mga estatwa o Diyos-Diyosan ng paganong reliyon. Hindi lang po ito tumutukoy sa mga ribulto o sa mga sinasambang pisikal, yung idols po dito. Ang tutukoy na idols dito ay anumang bagay, tao, idea, layunin na sinasambahan mo sa puso mo, mas inuuna mo ito kaysa sa Diyos. O inahanap mo sa kanila ang kaligayahan, kabuluhan, seguridad, pag-asa o identity. Yun po yung idols na sinasabi dito.
Kung tayo po ay totoong nananampalataya sa Diyos, lalayo daw po tayo sa mga Diyos-Diyosan na ito. Kaya lahat tayo, we are all guilty of idolatry. Not only the other religion na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat tayo, meron tayong mga idols dito sa puso natin, no, na pumapalit dito sa trono ng Diyos from time to time. Minsan nauna natin yung ating sariling kaligayahan, nauna natin yung ibang tao, nauna natin yung ating pangarap, no? At minsan yung ating kabuluhan, yung ating identity, minsan nilalagay natin dito sa mga bagay na ito. Reminder po ng 1 John, keep away from idols. No? Keep away from idols. Kaya, anong kailangan natin gawin? Sabi natin kanina, kailangan natin ng complete devotion. Full devotion sa Diyos. 100%. Naalala ko before, hindi ko, sinabi ko dati no na hindi lang basta-bastang paniniwala sa Diyos, kundi yung allegiance. Alam niyo sa itang allegiance is yung 100% na pag loyalty mo sa Diyos. Hindi sa tao, hindi sa bagay, o hindi kanino man. Complete devotion. That is the meaning of true faith. No? Amen? Amen po ba? Kaya, ang tanong dito, mga kapatid, last question po. May mga bagay ba sa buhay natin na mas inuuna natin kaysa ating Diyos? I believe from time to time, meron akong mga ganyang bagay. At pinapalahanan tayo ng Diyos na kung totoo yung ating pananampalataya, we must have a complete devotion sa ating Panginoon. Amen? Amen ba? Bakit po? Kasi yung mga taong todo sa Diyos, yung mga taong binibigay nila yung buong puso nila sa Panginoon. In fact, ang greatest commandment, love the Lord with all heart, with all mind, with all of your strength. Not half-hearted, kundi buo na pagsamba. Amen? Sa video, di ba? Sino ang nakaka 100%? Hindi maganda boses eh. Yung nakatodo, di ba? Ang lakas ng boses, di ba? Nakatodo, pero 100%, di ba? Kaya, ganun din po sa Diyos. Lalo sa Diyos, no? Pag todo tayo sa Diyos, complete devotion sa Panginoon, I believe po, mas lalo nating mararanasan po ang kabuuan, kaligayahan, kasapatan ng buhay na walang hanggan. Amen? Sige po, tayong lahat po ay umukat manalangin. Lord, sa oras na ito, Lord, tapusin niyo po ang serya na ito, Panginoon. Lord, na merong katiyakan sa puso namin na kami ay tiyak ng ligtas, O God. Lord, please Lord,